Okay, araw po tayo ng linggo, no? So, pasya cover nga ba daw yung ginagamit ko na makikitang white dyan sa pinaka gutter natin at saka mga inflashing yan, no? So, trabaho namin mga kamukil, kakabit ng mga molding, hindi po yan pasya cover, no? Ito yung sinasabi ko sa inyo na ituturo ko kasi may mga nagtatanong nito. Parang sa ganun ma-listen din yung minus-minusan gastos ng pagdating sa ceiling, no? Kasi pagka ganito pasya cover madalas na ginagamit. Pasya cover mga kamukil na sinasabi ko, mas mahal po yan kaysa itong diskarte ko, no? So lahat ng mga projects ko ito yung ginagawa ko at ako yung kauna-unahang dumiskarte ng ganito mga kamukil, nagbablog ng ganito. Yan po yung sinasabi nating pasya cover, oh. Kabilang bahay to, katabi. Bago na gutter, nauna muna nilagay yung pasya cover. So ang disadvantage nito mga kamukil, mahal yung presyo ng ganyan. Yung ginagamit ko lang dito mga ganito lang, mga moldings lang, no? Ito G-clip, no? O G-molding kung tawagin. So ito yung mga kinakabit namin. Papunta yan doon sa likuran mamaya, no? Ayan, no? Napapansin, dagdag design pa siya sa bahay. So dito mga kamukil, kung nakikita nyo, kung pasya cover yung ginagamit ko, hindi ko pa kinakabitan ng gutter para mapakita ko sa inyo. Ito kasi yung gutter na na-damage, no, nung pinutol itong puno ng mangga. Ganyan lang, oh. Kung pasya cover yan mga kamukil, yung awang nakikita nyo sa taas, matatakpan yan kapag pasya cover yung ating ginagamit, no? Which is kung tutuusin at iisipin natin, magiging useless siya. Kasi may gutter naman tayong ilalagay. Ayan, oh. So at pagkatapos pag masilingan to, hindi yan makikita mga kamukil dito sa ilalim. So para makatipid ng konti, moldings yung ginagamit ko dito, na kung saan depende sa inyo mga kamukil kung ano yung gustong lapad na makikita nyo dito sa harap. Sa akin laging 2 inch ako, no? So yung presyo nitong moldings dito mga kamukil, kuha ko siya ng 175, mahal, no? Sa Davao kasi ang gastusin ko lang nito almost nasa 70 to 60 pesos lang yung isa nito. So ang laki ng diferensya. Dito kasi hindi ko magagamit yung diskarte ko. Di kagaya sa Davao. Kasi sa Davao mga kamukil, bibilhin ako ng colored na plain sheet, yung bibilhin ko, tapos dadalhin ko sa may mga binding machine na kaibigan ko. So yung presyo lang sa pagbibind ng isang molding, 20 pesos lang yung charge nila. Tapos sa isang plain sheet na bibilhin ko mga kamukil, kukuha yan ng mga 15 to 20 pieces, no? So dito per piraso talaga yung nabibili ko kasi hindi sila papayag mga kamukil na ganun yung diskarte ko. So no choice, ako wala akong magawa, no? Ayan, itong isa ganito mga kamukil, 175 yung nabayaran ko nito. So yung gastos mga kamukil dito lang sa molding na kinakabit ko dito, mahigit 10,000 pesos siya, no? So ito, palibot na yan mga kamukil, oh. Dito nagkakaroon tayo ng design. So ang gagamitin ko dito mga kamukil is ceiling metal cladding, no? Wala kasing available dun sa planta na spandrel, kaya ceiling metal cladding, which is yun yung malaging nauuna sa mga project ko mga kamukil noon. Ceiling metal cladding yung gamit ko. Yung kaibahan lang dyan mga kamukil sa ceiling metal cladding at saka spandrel, yung lapad niya lang. Yung ceiling metal cladding kasi nasa 108 cm yung lapad niya. Effective width niya na magagamit 105 o 106. Yan lang, no? Diyan lang naglalaro yung effective width na magagamit sa ceiling metal cladding. Sa spandrel naman, meron dalawang klase sa spandrel kasi. Meron double bend, no? Doble na yung pagka-bend niya. So yun yung medyo malapad. Pero yung pinaka malapad lang doon, nasa 25 cm yung pinakalapad niya. Yung single naman na bend yung pagka-spandrel niya, nasa 15 cm yung pinakalapad niya. Yun lang yung kaibahan. Pero pagdating sa materialis, pareho lang na materialis, plain sheet pa rin yung ginagamit. Alam pinagkaiba. So mula dito, yan, o Monday, tatakpan na namin to, sisilingan na. Magaganda na to. Gaganda na to dito. Yan, ito na yung pinakamalaking trabahuin namin mga kamukil. Yan, excuse. O pag matakpan na yan, ipa-final ko na to, itong color na to. So pag matapos to,
siguro nasa target ko mga kabukil 1 linggo't kalahati turn over ko na tong project na to. Yan. So sa gate natin, may kunting aayusin na naman tayo kasi nagbago na naman yung ano ni kliyente. Gusto niya dyan matatakpan hanggang liig, no, ng tao. Yung gusto niya may takip o sara kasi napapansin nyo, nasa corner to yung bahay na to. Pagpapunta dito yung mga tao at sa mga sasakyan, makikita dito sa loob, which is tama naman yung sinasabi ni kliyente sa atin. Kasi sa akin mga kamukil, ginagamit ko pa yung mga waste material sa lumang gate na yan. Yan kasi sliding gate na yan. So itong mga plain sheet na to, ginagamit ko siya hanggang dyan lang yung makakasya niya. Ngayon sabi ni kliyente, bilihan natin ng plain sheet. I-compute mo kung ilang piraso ng plain sheet kakailanganin dyan. Kailangan matakpan natin hanggang tagaliig, no? Yung gusto nila. So yun yung ating babaguhin. May kunting puputulin tayo dyan, yung mga nakadesign na grills. Babaguhin na naman natin, puputulin na natin, tapos maglalagay tayo ng 2x3 sa pinakataas na kung saan dun yung o magiging frame ng ating plain sheet na ikaka-cover dyan. Siyempre lagyan din natin ng kunting design yung plain sheet na yun. Dito sa harap, unti-unti na namin tinambakan dito, no? Buhangin, nagkulang tayo sa buhangin, so mag-order pa tayo kay kliyente. Ito pinakahuling trabaho namin to. Mula dito papatagin to, yung toilet na yan, sisirain na yan, pati dun sa likod mga kamukila sa bang house namin. O dito sa pinaka kitchen, mga extension o additional works namin dito. Ito na, napaprimeran ko na tong mga bakal na to, so pwede na tong bubungan mga kamukilo. Ayan. O sinadya ko tong primeran kasi walang takip to, walang ceiling na makikita dito. So pagtangad ng tao makikita kagad yung mga tubular, lalo na yung mga parlina natin. Ayan o, yung lalapatan ng ating bubong. So naka-primer na siya. So ngayon, yung tinatrabaho, ito na namang stick. Kukulayan na naman natin to ng kulay white. Pero bago kulayan, preparation muna, no? So gaya na sabi ko, maliit lang na trabaho, pero kapag tinatrabaho mo na seryoso, hindi madaling matapos yan. Ayan, umpisa sa pagliliha, paglilinis, no? Pagkatapos tumalinisan mga kamukil, tratrapuhan na naman ng basahan na binasa natin ng thinner para makukuha yung mga oil na nakadikit dyan sa ating tubular, at the same time yung mga alikabok, no, sa paglilinis. Kailangan linisan. Pag magawa na yun na proseso na yun mga kamukil, umpisa na tayo mag primer, tapos final color. So ganun po, no, kapag seryosohan yung trabaho. Pero kung gustong madalian mga kamukil at anong tawag nito, pintoy-pintoy lang na trabaho, pwedeng hindi nalinisan to. Total wala naman yung may-ari dito, hindi naman makakakita, di ba? Pwede nang diretsuhan sa pagpipintura yan. Pagka nabalot na yun ng pintura, hindi na makikita yan na marumi pala, malinis na yung makikita dyan. Kaso lang, yung advantage dyan, hindi tatagal yung pintura natin, kakapak yan na. So ito na yung ating update, no? Itong video na ito mga kamukil, update din to sa may-ari kasi nandun sila sa ibang bansa. Bukas, araw ng Lunes, ito na namang wall, skim coat na naman tayo dito. So nandito na yung mga materialis nito. Inuuna ko lang to, yung pinaka ceiling, kasi ito lang mga kamukil yung malaki na talaga namin trabahuin. Ayan.